Magandang umaga mga kapatid. Um, ang topic natin ngayon is faith without work is dead. So, ibig sabihin po, anhin mo naman yung panalangin mo kung wala kang action. Useless lang po yun. Pero bago po natin tatalakayin yan or explain yan, ako po muna magpakilala. Kasi baka mamaya, bakit ganito yung tema ko? Bakit ganito yung topic ko? So, sa una po, number one po is, hindi po ako pare or madre, hindi ako pastor or pastora. Isa lang po akong simpleng, katulad nyo, na sabay-sabay na nananalangin din. So, ibig sabihin po, pare-pareho lang din po tayo na naghahanap ng aral or nag-aaral pa kung paano ba tayo maging tunay na banal o maligtas doon sa maaring mangyari sa hatol ng Panginoon. Or should I say is, paano ba tayo makarating sa kaharian ng Panginoon? So, simple lang. Nagsisimba lang din po, linggo-linggo. So, yun po. Ngayon, basahin po natin dito sa James 2. Faith without works is dead. Ibig sabihin, nananalangin tayo, pero wala tayong action. Basahin ko po. Anong pakinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman na siya ay may pananampalataya ngunit walang gawa? Ayan. Makakapagligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y mga painit at mga pakabusog. At gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan. Anong mapapakinabang dito? Gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa at patay sa kanyang sarili. Sa makatuwid po, araw-araw nananalangin tayo, humihingi ng biyaya sa Panginoon. Araw-araw hinihiling natin na Lord na sana bigyan niyo po ako ng pagkain sa aking hapagkainan. At araw-araw naman po hinihiling din natin na magkaroon tayo ng maayos na trabaho, nang meron tayong magandang kita sa araw-araw. Ngunit, subalit datapwat, binigay ng Panginoon yung ating hinihiling, ngunit hindi naman natin ibinabalik sa Kanya sa pamamagitan ng pagsilbi sa Kanya sa loob lamang ng isang oras sa isang linggo. Ibig sabihin po, pagdating po ng pang-7 araw sa loob ng isang linggo, ay dapat isang oras na ibigay man lang natin sa Kanya, or sabihin na natin, makapag-thank you man lang doon sa mga blessings na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ng inyong pagdarasal at paghingi ng blessing. Ayan po. So, sa makatuwid, nagdadasal pala tayo araw-araw. At ngayon, yung dasal natin, wala tayong action. Yun yung action yung kahit paano makapag-thank you man lang tayo. So, faith without action is dead. Faith without works is dead. So, pananampalataya ng walang gawa ay useless. Kaya ko to biglang nasabi ngayon. Kahapon, today is Monday, so kahapon sa Sunday, nagsimba kami. Isa yan siya sa parang nung pare na anhin mo na naman yung pananampalataya mo, kung puro ka pananampalataya, pero wala ka namang gawa. Sige tawag ka sa ating Panginoon. Ngunit, wala po kayong gawa. Wala tayong gawa. Yun, so, oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At lalong ako, sa pamamagitan ng aking mga gawa, ay ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya. So dito po nga pumapasok may napanood akong ganito na isang palabas sa YouTube sa tuwing mahal na araw. Tungkol kay Jesus at saka yung sa kanyang mga tao na gustong sumunod sa kanya. Ang sabi ni Jesus, kung gusto mong sumunod sa akin, ay iwanan mo yung mga isipin at alalahanin mo. Kasi ang sabi ng isang lalaki, magpaala muna ako sa aking mga nasasakupan sa bahay. Kaya ang sagot ni Jesus, kung nais mong sumunod sa akin, kung sumama sa akin, ay iwanan mo muna ang iyong mga alalahanin sa iyong tahanan. Talikuran mo muna. So, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipag-nginig. Datapwat, ibig mo bagang malaman o taong walang kabuluhan.
na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baon. So, ibig sabihin, nananalangin tayo na wala tayong gawa. Halimbawa, one time, nangyari to sa akin. Ako po ay isang gay person ng isang Mama Mary ng Fatima. Actually, dalawa ang hawak ko po dito sa lugar ko. Yung isang tao sa lugar ko, sinabihan ko na magbaba tayo ng Mama Mary sa isang bahay, baka gusto niyo pong sumama. Ang sagot niya sa akin, ay hindi, marami akong ginagawa. Nananalangin naman ako, kahit hindi ako magaganyan. Yun ang sabi. Hindi po ako nag-react, wala po ako sinagot, kasi nirespeto po siya. At hindi po ako ang tamang tao para ipapaalala sa kanya na, ate, kuya, bunso, kapatid, mali po yung iyong paniniwala. Yun. So yun. Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. So ibig sabihin po, kapag tayo ay gumagawa, lahat po ng sa tingin ng Panginoon na kailangan natin ay ibibigay niya. Itong taong to, kailangan niya ng ganitong blessing. Sasabihin natin, kapos ka sa pagkain araw-araw, kapos ka sa binibigay mo sa iyong pamilya. Ibibigay niya. At yun lang naman ay okay ka na, diba? Lahat naman tayo, okay na tayo dun. So, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang magagawa. Inulit ko lang. At sa pamamagitan ng gawa ay naging sakdal ang pananampalataya at natupad ang kasulatan na nagsasabi at si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at siya ay ibinilang na katuwiran sa kanya at siya tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita na ninyo na sa pamamagitan ng mga gawa ay inaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at gayon din naman. Hindi rin baga si Rahab na patutot ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa tinanggap niya ang mga sugo at kanyang pinapagdaan sila sa ibang daan. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya ng walang gawa ay patay. So yun po, paulit-ulit lang po ang sinabi sa James 2, verse 14 up to verse 14 to 26. Ayan po, kung mahanap niyo po yan sa Bible. So yun lang po, pinakamahalaga pa rin talaga yung ginawa natin kaysa yung manalangin ka na lang sa isang sulok na Lord, sana po tulungan niyo po ako sa problema ko. Lord, bigyan niyo po ako ng pagkakataan. Yun na naman ang mostly na hinihiling lang naman natin. Manalangin ka sa isang sulok, ngunit wala kang aksyon. Kailangan, bakit napakahalaga ang aksyon na yan na sinasabi ko na kailangan pumunta ka sa kanyang bahay. Kailangan magpagpag tayo ng ating mga kasalanan. Hindi po tayo perfecto. Kahit sino pong nilalang sa mundong ibabaw, hindi po tayo perfecto. Kaya kailangan po, lagi po tayo pumunta sa kanyang kaharian, humingi ng kapatawaran, at magpasalamat sa lahat ng blessings na meron tayo. Number 1 na po dyan, yung pagising mo sa isang umaga na wala tayong sakit. Napaka magandang blessings na po. So, yun lamang po mga kapatid. Inuulit ko po. Wala po akong kinalaman sa mga hindi po ako taong ng simbahan. Ako ay isang simpleng mananampalataya lamang. Nagawa ko po ito kasi every time po na akit panahon kami ng Mama Mary, meron kaming Bible sharing. Tapos, napapansin ko lang sa sarili ko dati, mahilig akong, alam mo yung naririnig mo lang sa tabi-tabi, papatulan mo agad. Ganyan. So ngayon po, parang napapansin ko sa sarili ko na wala yun. Lagi ko na lang sinasabi, hayaan mo na yan, huwag mo na pansinin yan, hayaan mo na si Lord ang bahala dyan. Ibig sabihin, nagiging malumana yung buhay. Pangalawa, every time na nagsisimba tayo, or every time na meron tayong gawa, para tayong isang kinder, prep, or nursery, hindi pala nursery, na may bao na papel at lapis. Na sa araw-araw ng ating naririnig na mabuting balita, ay para tayong nag-aaral. Na parang isang bata na hindi marunong sumulat, lahat tayo ganun po. Kahit po, wala po pinipiling edad yan, lahat po tayo ay ganun. Isang bata na hindi marunong sumulat. So habang nakikinig tayo ng magandang balita, parang
leksyon sa ating sarili. At ang leksyon na yun ay masasabi mo sa sarili mo na kailangan ko itong i-share sa kapwa ko. Para siya rin ay mainganyo din na ay parang gusto ko rin mag-aral ulit. Yun, mag-aral. Hindi papasok sa school, mag-aral lang tayo. Kung paano ba tayo makarating o maging makarating sa harian. Kasi mag-aral tayo kasi ang ating professor ay si Kristo. Yun. So every time kasi na kami ay nagba-Bible sharing, syempre meron kaming, magpuri ka. Ayan. Every time na meron kaming binabasa, na unang pagbasa, pangalawang pagbasa, yan. Lagi kaming nagpupuri. Ipinagpupuri namin yung sa loob na nagdaang araw, kung ano yung nagawa ng Panginoon sa buhay natin. Yun yung lagi namin sinishare. Ito ay hindi under sa kung saan-saan. Ito ay katoliko din. Syempre, Mama Mary yan. So, ako para sa akin wala po kung tinitingnan na religion. Kasi depende po yun, kahit sang relihiyon po tayo mapadpad. Yung pakikipagrelasyon po natin sa Panginoon, yun po yung mahalaga. Kahit sang relihiyon tayo pupunta. Kasi, halimbawa ako, Katoliko, kung ang ginagawa ko lang ay naupo sa sulok at nanalangin na sana ay ganito, na sana ay ganyan. Tulad ng binasa ko, faith without works is dead. Faith without action, patay. Yun. So, kahit sa ang relihiyon po tayo, kung wala tayong action dun sa ating mga hinihiling, yun dun sa ating mga panalangin, patay. Wawa bata. Ayun lamang po. So, maraming salamat po. Sana, huwag niyo akong i-bash. Kasi ako po ay nag-share lang naman. And then, subscribe niyo po yung channel ko, supportahan niyo po yung channel ko, i-like niyo and i-share niyo. Hanggang ko po magustuhan niyo po yung aking share sa inyo. So, maraming salamat. Manalangin po muna tayo saglit bago tayo magpaalam sa isa't isa. So, Lord, maraming salamat po sa oras na to. Salamat sa pagmamahal at gabay mo palagi sa amin araw-araw. Sa lahat ng nakikinig, sa aking vlog, sa aking binasa ng verse, ay pagpalain niyo rin po sila. At lahat ng may mga sakit ngayon, ay gumaling po ang kanilang mga karamdaman sa pamamagitan ni po Jesus. Kasi kayo po ang tunay na nakapagpagaling ng lahat ng may ng mga karamdaman. Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng himala ng aming mga puso't isip at kaluluwa. Kaya Lord, kami ay nagsusumamo sa iyo. Kami ay pagalingin sa anumang klase ng karamdaman na meron kami. At patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakasala, sa isip, sa salita, at sa gawa. Ngayon din po, Panginoon, pinapanalangin ko rin po lahat ng nagluhan sa buong mundo. Naway maisip po nila na kami ay iisa lamang at magkakapatid dito sa balat ng lupa. So isinasamo ko po ito sa ngalan ni Jesus namin, Panginoon, sa ngalan ng Diyos Espiritu Santo. So maraming salamat po and God bless us all. Thank you, bye-bye.